Taon-taon tuwing sasapit po ang ika-12 ng Hunyo, tulad ngayong araw na ito, ginugunita natin siyempre ang araw ng kalayaan, pero batid pa ba ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan, ang kahulugan at kahalagahan ng ating pagdiriwang na ito? Narito po ang pagtutok ni Michael Pahat. Ipinagdiriwang natin ang 114 na taong araw ng kasarilan ngayong araw. Kaya ipinaglaban ang ating mga bayani mula sa mga Kastila higit 100 taon nang nakalilipas. Labas pa rito ang pananakop ng mga Amerikano at Hapon, kung saan ang tanging alaala para sa bagong henerasyon ngayon ay ang mga rebultong ito. Pero ano nga ba ang kalugan ng salitang kalayaan mula sa ating mga kabataan? Bakit ba talaga celebrate ng araw ng kalayaan? Hindi ko alam. Ha? Ano nga, bakit nga? Hindi ko alam, sorry. Hindi mo alam? Mukhang nakalimutan na ni Neneng. Si Totoy naman. Araw ng kalayaan ngayon, di ba? Bakit ba may araw ng kalayaan? Mga ano po, yung mga bayani po. Mga bayani. Bakit? Ano ba pinaglaban nila? Kalayaan sa? Sa Pilipinas. Pilipinas. Mula kanino? Kay Rizal. Mula kay Rizal? Sa mga Kastila. Mga Kastila. So, sinakop tayo ng Kastila? Hindi pa. Hindi pa? Yung mga dati. Dati, doon tayo lumaya. Malapit-lapit na. Bakit ba tayo may araw ng kalayaan? Ano? Bakit ba araw ng kalayaan ngayon? Ha? Nakalaya tayo sa mga dayuhan. Sino dayuhan? Yung mga sumakop sa atin. Sino nga? Yung mga ibang bansa gaya ng Espanyol. Tas Hapones, tama ba? So, Amerikano? Oo. So, yun ang sinaselebrate natin? Oo. Oo. Sigurado ka dyan? Oo. Final answer? Oo. Malaya sa kamay ng mga bansang sumakop sa atin. Kung sinagat Jose Rizal at Andres Bonifacio kaya ang tatanungin, kontento kaya sila sa kinalabasan ng kanilang pakikibaka? Hindi man makapagsalita ang kanilang mga estatwa, kaya tanungin na lang natin ang ating mga lola't lola. Kayo makakasagot niyan. May kalayaan bang press sa ngayon? Di ba hindi pa napapasa yung sa information bill, di ba? Freedom of Information Bill? Oo. Ibig sabihin, wala pa rin kayong kalayaan. Sakal pa rin kayo, no? Marami pa rin daw mahirap. Yung iba, mahirap. Dahil kasi hindi daw nakakakain. Kundi, yung mga iba, walang hanap buhay. Kaya hindi yung mga ibang tao. So, kailangan malaya din tayo doon? Oo, dapat magtulong-tulungan. Di lang siguro kalayaan sa pananakop ang nais ng ating mga katipunero. Dahil kung titignan maigi ang kanilang mensahe, ay naman sa mga estudyanteng ito. Sa tingin mo ba, saan ba tayo hindi malaya? Sa kahirapan at sa korupsyon. Yun. Sa ngayon, yun yung sa mga bagay na hindi pa tayo malaya. Malaya tayo sa kamangmangan. Sa kamangmangan. Edukasyon. Oo, kasi maraming tao ang meron lang yung common knowledge. Parang hindi nila naiisip yung ano ba talaga yung essence ng ganito. Yung kunyari, yung iba ngayon pumepetics lang. Kung may kulang pa sa ating kalayaan, sa tingin naman ng ilan, sobra pa nga ito paminsan. Siguro yung bansa natin na masyadong maluwag, malaya. Parang sa ngayon nga, sa problema ng bansa, parang parang lahat ng tao nakakagawa rin ng mali. Diba? Parang sobrang laya ng Pilipinas. Malaya pero sobra. Sobrang malaya tayo. Minsan, masyado tayong mareklamo. Hindi natin minsan napapag-aralan. Tama ba yung sinasabi natin? Tama ba yung pinaglalaban natin? Minsan pag-aralan din natin, baka na-abuse natin yung sobrang pagiging malaya natin. Kung titignan ng kasaysayan ang mga bansang malaya, tunay na malaya lamang kapag ang mga mamay nito ay marunong respeto sa kalayaan ng iba na nagpapalaya sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Michael Padre, Nakatutok, 24 Oras.